Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Eat Bulaga. So kanina sa The Age is Right, nakasama natin bilang isang secret agent si Jada, anak po ni Jeza Zaragoza. And pre-nomote niya na nga din po yung Project Loki na mapapanood nga po dito sa TV5. And also, siya rin po ang kumanta ng theme song nito. At kanina nga, pinagsample po ng mga Eat Bulaga hosts si Jada ng song po ng kanyang mommy na parang di ko yata kaya. At tinapatan naman ito ni Maine Mendoza mga kadabarkads at kaboses na kaboses talaga ni Maine Mendoza si Jeza Zaragoza. At pinasa naman ito ni Maine Mendoza kay Ian Red hanggang sa pumiyok po si Ian Red mga kadabarkads. Sobrang saya ng The Age is Right. And also nakasama din po natin si Axel na kung saan parang may blood cancer na nagpaiyak po sa mga studio audience natin dahil naawa nga po sila sa pinagdadaanan po nitong si Axel na gustong-gusto niya pong makapagturo pero meron nga po siyang pinagdadaanan po sa kanyang health. Kaya sana po ay gumaling na si Axel kasi andun talaga yung puso niya sa pagtuturo at makatulong po sa kanyang mga kapwa. Samantalang muli po nating nakasama si Roel Carino and si Samantha Rescal at sa mga nagtatanong naman po kay Boss Joey De Leon ngayong araw po ng Friday, still wala pa rin po siya dito sa Itbulaga. Still wala pa rin pong paramdam yung kanyang anak or yung kanyang asawa. Kaya naman mas lalo pong umigting ang pag-aalala ng mga Dabarkads natin na supporters ni Boss Joey De Leon. So since mahaba-haba na pong nawala si Boss Joey De Leon, ilang linggo na po ba? Halos 3 or 4 na linggo na no mga Kadabarkads. Dahil dyan naisip po ng ilang netizen na hindi kaya naka-vacation leave si Boss Joey De Leon at baka 1 month nga daw itong mawawala bago makabalik dito po sa programang Itbulaga. Well, kung ano man po at ano ang totoong nangyari, naka-vacation leave, nagpapahinga, or ano man, sana po ay maayos lamang ang kalagayan ni Boss Joey De Leon. At isa nga po sa tumatak na statement sa mga Dabarkads natin na sinabi po ni Boss Joey De Leon ay ito, na siyang nagbabiral po ngayon. Sabi po ni Boss Joey De Leon, makisama ka pero wag agad magtiwala ng sobra. Sa panahon ngayon, maraming plastic, akala mo ay okay kayo. Pero pagtalikod mo, siya palang unang naninira sa'yo. So yan po yung simpleng paalala ni Boss Joey De Leon, pero malaman po mga Kadabarkads. Huwag tayong masyadong magtiwala sa mga taong nakakausap or nakapaligid po natin dahil hindi po natin alam kung sino talaga ang totoo sa kanila. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang Dabarkads natin na naiyak at humagulhol po sa isang interview dito po yan sa House of D. Walang iba kundi po si Christine Hermosa habang nagkukwento nga po siya mga Kadabarkads tungkol sa kanyang mommy na kung saan ay namimiss niya po ng sobra. Hindi daw po kasi siya matext or matawag na tao na lagi pong nangangamusta. Pero once nakasama niya naman daw po ang kanyang mommy, talagang binubuhos at pinaparamdam niya po yung pagmamahal niya bilang isang anak. Madalas kasi mga Kadabarkads na tsaka lang natin marirealize o mararamdaman yung pinagdaanan ng ating mga magulang na sakripisyo once na tayo po ay naging magulang na din. Tsaka lang natin nare-realize na napakahirap pala maging isang ina. Sabi nga nila, di ba, hindi mo mararamdaman ang hirap ng isang sitwasyon kung wala ka mismo sa ganoong sitwasyon. Ngayon, ramdam at danas na danas po yun ni Christine Hermosa. So bilang isang nanay mga Kadabarkads, si Christine Hermosa, kailangan niya pong maging matatag dahil siya po talaga yung nagiging lakas ng kanyang mga anak. Samantalang, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang OG Dabarkads natin na since 1995 ay nandito na po sa Itbulaga. Walang iba kundi po si Ma'am Tony Rose Gaida. So si Ma'am Tony Rose Gaida po ay kasalukuyang nag-host dito po sa DWIZ 882
a.m. Ito na po yung bagong trabaho niya mga Kadaberkads, and syempre may mga guest po sila araw-araw sa kanilang mga programa. Pero hindi maipagkakaila na talaga namang lihiti mo pa rin siya na Daberkads at daladala niya po yung Tatak Itbulaga na yun. Sabi niya nga dito, Daberkads ako formally and as regular host from year 1995 to 2014 until I needed to completely take care of my mom and son full-time. Happy and proud to have worked with TBJ at Itbulaga for 2 decades. Sobrang tagal nun mga Kadaberkads, no? Pero still, andito pa rin po yung puso niya bilang isang lehitimong Daberkads at proud na proud po siya doon. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin mga Kadaberkads ang tungkol dito sa pagkakansela po ng malaking event ng ilang Daberkads natin. Ayon kasi dito sa isang post, we regret to inform everyone that tonight's scheduled show will no longer push through due to the organizer's cancellation without a valid or reasonable cause. Since 2022, Takeover has continuously supported OPM and rising artists by providing a platform where local talent can perform, grow, and be recognized. This advocacy remains one of our core missions. However, we also hope people understand the business side of operating a live entertainment venue like many establishments in the industry. We carry daily operational expenses such as rent, utilities, manpower, marketing, technical setup, and other overhead costs. When an event is suddenly cancelled after a venue has already blocked the date, allocated manpower invested in promotions and preferred operations. It impacts the integrity of our operations and may damage our brand's credibility. It also affects not only the business but also the staff and workers who depend on daily operations for income. To provide context, a certain Miss Ching had been consistently messaging the takeover page since 2025 regarding holding an event at our venue as evidenced by the screenshots in the comment section. Recently, our social media manager elevated the request to upper management, and because we genuinely support OPM and emerging artists, we agreed to reserve and block May 27 exclusively for their event. Unfortunately, the organizers later decide to cancel the event due to circumstances arising from their own negligence. As a result, our staff lose an opportunity to earn for the day, and management was forced to temporarily suspend operation tonight to prevent further losses. We are sharing this not to create conflict but to raise awareness and encourage professionalism, accountability, and mutual respect with the events and entertainment industry. Venues, organizers, producer artists, record labels, and talent management agencies should work hand in hand and support one another, especially during challenging time for the industry and the country as a whole. Nevertheless, Takeover will resume operations tomorrow with special performances. Ayan po mga Kadaberkat. So hindi natin alam kung bakit nakansela po itong event nila Karen Carpenter, Robel Cortez, Diana Rose, Basil Valdez, and Dulce. So tatlong Daberkads na kansela po yung kanilang malaking event sa hindi mawari po na dahilan. Pero ano't ano man yan, sana po ay ma-explain ito ng maayos. So paano mga Kadaberkads, hanggang dito na lamang pong update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.